Good day, si Sir Mark ito. Talakayin natin ang isa sa pinakakontrobersyal sa kasaysayan ng philosophy, si Karl Marx. Bago natin umpisa ng talakayan, para sa ating mga tagapanood na below 18, ang talakayan na ito ay may ibang aspeto na maaaring hindi angkop sa mga batang manunood. Striktong patnubay at gabay ng mga magulang. For educational purposes only. Wala tayong pinapahayag na anumang kilusan o iba pang motibasyon sa ating tatalakayin, kundi isang pag-aaral lamang. Sino ang hindi pa nakaririnig sa pangalang Karl Marx? Sigurado ako, inaral ninyo ito sa araling panlipunan o social studies. Si Karl Marx ay isang philosopher, economist at political theorist na kilala sa kanyang mga ideya tungkol sa lipunan, ekonomiya at politika. Ang kanyang filosofiya ay madalas na tinutukoy bilang Marxism. Si Karl Marx ay pinanganak sa Trier, Germany. Siya ay nagmula sa isang middle class na pamilya. Ang kanyang ama, si Heinrich Marx, ay isang abogado, habang kanyang ina na si Henriette Marx ay nagmula sa isang mayamang pamilya ng mga may-ari ng umasan. Siya ay nag-aral ng law, history at philosophy. Sa kanyang pagtigil sa Berlin, naimpluwensyahan siya ng filosofiya ni Hegel at sumali sa isang grupo na kilala bilang Young Hegelians. Sila ay mga kritikal sa mga umiiral na institusyong panreliyon at pampolitika. Nagtrabaho si Marx bilang isang mamamahayag at editor para sa iba't ibang pahayagan. Sumulat siya ng mga artikulo at editorial na pumuna sa mga isyong panlipunan at pampolitika na umantong sa mga salungatan sa mga otoridad ng Prussian o modern-day Germany. Lumipat si Marx sa Paris matapos harapin ang political pressure mula sa Prussia. Sa Paris, nakilala ni Marx si Friedrich Engels, isang kapwa German expatriate at thinker. Ang dalawa ay nagtulungan sa iba't ibang mga gawa kabilang ang pagsulat ng The Communist Manifesto. Nagbigay si Engels ng suportang pinansyal kay Marx na nagbigay daan sa kanyang pagsulat at pananaliksik. Ang historical materialism ang pundasyong konsepto sa filosofiya ni Marx. Ayon sa kanya, ang historical materialism ang pinagmulan at nananatiling kondisyon ng ating lipunan. Ang historical materialism ay tumutukoy sa partikular na paraan ng produksyon nito, kung paano ginagawa ang mga kalakal, drive para sa pagbabago sa kasaysayan at pag-unlad ng mga lipunan ng tao. Naninindigan si Marx na habang umulad ang mga lipunan sa ekonomiya, ang mga estrukturang panlipunan at pampolitika ay umaangkop at umaayon dito. Dahil sa pagdami ng populasyon sa daigdig, dumadami rin ang demand upang matustusan ang pangailangan nito gaya ng pagkain, damit, bahay at iba pang commodities o products and services. Dahil dito, ang ating lipunan ay umaangkop kahit pa may limitado o scarcity tayo ng mga resources mula sa kalikasan. Ito ang nagtulak sa industrialisasyon at pagtaas ng bilang ng mga individual na kailangan magtrabaho sa mga pagawaan o factory. Subalit, ginit niya na sa pagpasok ng capitalism, nagkaroon tayo ng alienation sa sarili nating pagkatao. Mula sa may dignidad bilang isang individual, para sa kanya, tayo ay nare-brand o label ng bagong sense of purpose bilang isang worker. Ayon sa kanya, meron ding nagaganap na alienation at exploitation sa ating mga manggagawa. Ito ay nangyayari sa pagitan ng producer o worker, middleman at consumer o buyer. Halimbawa, ang worker gaya ng karpentero sa larawan ay may 479 na sahod kada araw. Ang nagpapasahod nito ay ang kanyang boss o middleman. Ang middleman naman ang magdadala ng finished product na upuan sa merkado at magiging selling price nito ay 8,000. Mapapansin natin ang pagkakaiba ng presyo mula sa 479 na sahod kada araw ng karpintero mula sa finished product nito na nagkakahalaga ng 8,000 pesos. Gaya ng palay, kukunin sa ating mga minamahal na magsasaka ang kanilang ani, 12 to 16 pesos per kilo. Oo, naunawaan natin, may tracking, ipapa-rice mill pa yan, dadalhin sa market,
Pero yung makita natin na 43 to 65 pesos na ito per kilo sa merkado, sobrang taas ng markup price nito mula sa presyo na kinuha ang palay sa mga magsasaka. Kaya sabi nga sa isang kanta, habang tayo'y nasa tatsulok, lahat sila ang nasa tuktok, hindi matatapos itong gulo. Dahil sa realidad na ito na nangyayari sa ating lipunan, naniniwala si Marx na kasaysayan ay walang hanggang katapusan na pagkakasalungat o dialectic sa pagitan ng bourgeois at proletariat. Ang bourgeois ay ang mga nagmamay-ari ng lupa, pabrika o kumpanya. Samantala, ang mga proletariat naman ang mga manggagawa. Ayon kay Marx, dahil sa tunggalian sa pagitan ng bourgeois at proletariat, ito ay hantong sa isang pagkilos para sa pagbabago ng ating lipunan. Kaya nariyan lagi ang pamahalaan upang tiyakin sana na hindi dehado, alienated at exploited ang ating mga manggagawa, magsasaka at trabahante. Nariyan ang tagagawa ng batas, Department of Labor and Employment, pagbubuo ng mga unyon o samahan ng mga manggagawa sa mga kumpanya upang tiyakin at mapangalagaan ang kapakanan ng mga manggagawa, magsasaka at trabahante. Ninanais ni Marx na upang mawala ang diskriminasyon sa lipunan, makabubuti na magkaroon ng classless society kung saan ang produksyon, kumpanya, lahat ng pagawaan, institusyon ay pagmamay-ari at pinapatakbo ng lipunan sa pamamagitan ng pamahalaan. Ngunit tandaan natin, may maganda at di maganda itong maidudulot sa ating lipunan. Kung ating sisiyasatin, maganda naman talaga na may pagkapantay-pantay sa ating lipunan. Walang mayaman, walang mahirap, ang pagawaan, institusyon, lahat ay pagmamay-ari natin sa pamamagitan ng ating pamahalaan. Ngunit ito ang ating isasalang-alang. Sa capitalism, ang halaga ng mga bilihin ay nakadepende sa law of supply and demand. Nakatutulong ito upang ma-allocate ang goods and services para sa mas higit na kinakailangan o pangangailangan. Ang ekonomiya sa capitalism ay umaayon para sa innovation dahil may kakumpetensya silang ibang kumpanya, may bagong produkto at serbisyo na mapapakinabangan ng mamamayan. Kinikilala sa capitalism ang husay ng trabaho. Maaari kang mabigyan ng insentibo at promosyon. Ang mga mamimili ay may kakayang pumili mula sa maraming opsyon ng produkto o services sa pamilihan. Sa kabilang banda, ang capitalism naman ay maaaring maging dahilan upang ang mga manggagawa ay makatanggap ng hindi pantay-pantay na kita o aumento sa sahod. Ang mas maraming kapital ang may kakayang makaipon ng mas maraming kayamanan. Sa capitalism, maaaring mantong sa pagsasamantala sa mga manggagawa sa pamamagitan ng mababang sahod at mahinang proteksyon sa mga ito. Kung kaya, dito pumapasok ang mga sangay ng pamahalaan upang pangalagaan ang kanilang kapakanan. Sa capitalism, may ups and downs ang daloy ng ekonomiya. Sa communism, tinatangka nitong ibaba ang income at wealth inequality sa lipunan. Ito ay nangyayari sapagkat ang mga resources ay pantay-pantay na ibinabahagi sa mamamayan. Dahil ang pamahalaan ang nagpapatakbo na ekonomiya at lipunan, ang pamahalaan ang magbibigay ng healthcare, education at iba pang benepisyo sa lahat ng mamamayan. Yun ay kung maganda ang ibibigay na healthcare, education at iba pang benepisyo. Sa communism, mawawala ang exploitation sa mga manggagawa dahil ang production o pagawaan ay pagmamay-ari ng bawat isa sa pamamagitan ng pamahalaan. Subalit, sa communism, maaaring hindi maging ganap ang innovation dahil nakatakda na ang aumento sa sahod at may planado ng ekonomiya. Dahil pinapatakbo ng pamahalaan ng ekonomiya, pagawaan at mga institusyon, napakalaking bureaucracy ito na maaring mahantong sa kawalan ng kakayang patakbuhin nito ng maayos at mahantong din sa korupsyon. Ang pamahalaan ang magtatakda ng produkto at serbisyo. Walang kakayang pumili ang mamamayan na nais nilang bilhin na produkto at serbisyo dahil iisa lamang ang produkto at serbisyo sa merkado.
Ayon sa kasaysayan, talamak ang panunupil at pagsupil o repression at suppression sa rehimeng komunista. Sa dialectical materialism, inilapat ng dialectical materialism ni Marx ang dialectical method ni Hegel sa material world. Para kay Marx, makabuluhan ang kontradiksyon at tunggalian sa pagitan ng bourgeois at mga proletariat. Ang mga pagbabago sa lipunan ay nangyayari sa pamamagitan ng paglutas ng mga kontradiksyon. Naniniwala si Marx na mahahantong ito sa panlipunang pag-unlad tungo sa pagkapantay-pantay. Ang Communist Manifesto ay sinulat ni Marx at ni Engels. Ito ay isang maikli at makapangyarihang pahayag ng kanilang mga komunistang paniniwala. Binabalangkas nito ang historikal na pag-unlad ng makauring pakikibaka at nananawagan sa mga manggagawa ng mundo na magkaisa at hinuhulaan ang tuluyang pagbagsak ng kapitalismo at ang tagumpay ng komunismo. Sa pagsisiyasat ni Marx, nag-umpisa ang ating lipunan sa komunyon. Kung may nahuli ang isang lalaki ng isang baboy ramo sa gubat, kakatayin at hahatiin niya ang karne sa mga kasama niya sa tribo. Ang isang lalaki naman na nakapag-ani ng palay, gulay, hahatiin din niya ang mga ani na ito sa mga kasama niya sa tribo. Kaya lang, sa pagdami ng kasapi ng tribo at limitadong ani at huli ng mga hayop, kinakailangan patawan ng halaga o salapi o katumbas na halaga ang bawat produkto. Ang ilan, kailangan magtrabaho upang matustusan ang pangangailangan ng kanilang pamilya sa tribo. Halimbawa, ang pagsasaka. Ikaw at ang iyong kapitbahay ay pareho nagtatanim gamit ang inyong mga katawan. Ang iyong kapitbahay nakaisip na gumamit ng kalabaw. So dumami ang ani niya, dumami rin ang kita niya. Ikaw naman, nananatili na yun ang kita mo sa araw-araw. Ang alaga niyang kalabaw ay wala nang makain sa lugar niya. Kinain ng iyong mga pananim. So wala kang kita. Pinagbili mo ang lupa mo sa iyong kapitbahay. Lumaki lalo ang kanyang ari-arian. Dahil sa patuloy niyang pagyaman, nagpatayo siya ng farming. Ikaw na nawalan ng kita, lupa at trabaho, pumasok ka sa kanila bilang trabahante. Dito nagkakaroon na exploitation, discriminations at alienation. Dati, siya iyong kapitbahay at kapantay. Ngayon, ikaw ay trabahante na niya. Kapag nakararanas ng paghihirap ang manggagawa, makakaisip ito na kumilos at tumawag ng pagbabago para sa lipunan. Naniniwala si Marx na hahantong ito sa socialism hanggang sa pagbabalik sa pagkapantay-pantay ng lahat ang komunism. Ang Das Kapital naman ay ang pinakakomprehensibong gawain ni Marx sa political economy. Ito ay isang detalyadong pagsusuri ng kapitalismo. Ang aklat ay nakatuon sa economic at social dynamics ng kapitalism. Tinatalakay niya dito ang pagpapatakbo o mekanismo ng kapitalismo gaya ng kalakal o commodities, paggawa o labor at kapital. Ayon sa kanya, ang lahat ng ito maliban sa kapital ay nagmumula sa kalakasan at kakayahan ng mga manggagawa o proletariat. Kung kaya, minamarapat na pangalagaan at protektahan ng kapakanan ng mga manggagawa sa kahit saan mang aspeto ng lipunan. Maganda ang mga ideya ni Marx. Pagkapantay-pantay, sino ang aayaw nito? Ngunit ang tanong, kumusta naman kaya ang aplikasyon ng mga ideya na ito? Mahalagang tandaan na habang ang mga ideya ni Marx ay naging maimpluwensya, ang praktikal na aplikasyon nito ay malaki ang pagkakaiba-iba. Ang Marxism ay pinatupad sa iba't ibang mga bansa tulad ng Soviet Union, China, Cuba at North Korea. Gayunpaman, ang mga kinalabasan ay madalas na naiiba sa orihinal na pananaw ni Marx. Ang mga pagpapatupad na ito ay madalas na humahantong sa mga authoritarian na rehimen, hamon ng karapatang pantao, korupsyon at economic challenges. Sa contemporary economies, ang ginagamit ay ang magkahalong sistema na pinagsamang mga elemento ng kapitalismo at sosyalismo.
Ito ay naglalayong balansehin ang mga individual na incentive at inobasyon para sa kapakanan ng lipunan at katatagan ng ekonomiya. Ang pagpili ng sistemang pang-ekonomiya ay kadalasang nakadepende sa kultural, historical at political na konteksto ng isang lipunan o bansa. Tandaan, walang iisang sukat na angkop sa lahat ng sagot kung aling ideolohiya ang pinakamahusay na paraan ng pag-oorganisa ng ekonomiya.